nako. 22 minutes after 8 ang tamang oras, partner. Oh, good morning. Good ba talaga? Parang hindi. Grabe naman kasi. Nagugulat ako dito sa mga nangyari. 6 years, partner. 6 years. Ang teka, bago lahat pala, welcome po sa ating lihim ng liham. Ayan. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Pasok po kayo mga ma'am, mga sir. Ito po ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ba't para namang galit ka sa part na yon? Galit na galit ako. Gagalit ka? Galit na galit ako sa babae. Hoy! Makatampalin ka ng maraming nakikinig sa May atin. tanong na ako, Lindsay, may tanong ako. Ano yun? Ayusin mo yung mga tanong mo. Ano ba yung naging problema nila? Bakit siya yung boyfriend niya ay nagkaanak sa iba? Anong dahilan? Walang nasabing dahilan, partner. Pero hindi. Sa tingin mo ba may kailangan maging problema Ito bago ba? magkaanak sa iba yung partner? Hindi, kasi may ganito yan eh. Etong letter sender ba tutok sa trabaho? Dahil ba sa pagtatrabaho niya, tutok siya sa trabaho? Wala siya nga mention. Ang sinabi niya lang talaga is yung problema nila. Pero isa ba yan sa mga rason kung Pwede, oo. bakit malilihis ng landas si Napabayaan, boyfriend? Masyadong workaholic. Yan tuloy. Hindi ba pwedeng malandi lang talaga yung lalaki? Hindi, walang banding. Oh. Alam mo, minsan importante yan, yung banding. Pero partner, aminin mo, pwede kasing wala doon sa mga sinabi mo, workaholic, walang bonding, walang quality time. Maari kasing may taglay na katilang talaga yung lalaki. Hindi mapakali. Hindi pa, alam mo yun, hindi pa nagsisettle down, hindi pa nagmamature, ganyan. Baka siguro, pinagluto ng masarap nung Ano isa. ba yun? At nahumaling. May ganun kasi, may ganun nangyari. Minsan, hindi natin tinatawag na gayuma, pero baka siguro nawala ng attention tong babae, tong letter sender doon sa boyfriend niya. Kumbaga nakapokus na siya doon sa trabaho. Pero Nalihis. enough reason ba yun para magkaanak sa iba or gumawa ka ng kasalanan? Hindi natin alam kung baka mamaya nagkasarapan sila doon, nagkainuman. Itong Marupok. nakilala niya. Ikaw ba naman kahit ako Ay, hindi naman ako nagtataka, eh. Kaya yung mga ganyan na lumalapit-lapit, di ba? Parang, Oo. tapos yung na-influensyan pa ng alak. May ganun eh. Pero wala naman siya na-mention. Wala siya na-mention, no? Oo. At saka kung ano bang, or may history ba tong lalaki? Yun, isa rin yung Ayun nga yung tanong niya, partner. Baka ngayon lang nagkamali, patawarin mo. Ganon? Oo, wala tayong magagawa, biri mo. Nagkaroon na siya ng anak sa iba eh. Ano pang gusto yung gawin? Pero partner, hindi kasi biro yung mga considerations nitong si Ces eh. Kasi ang sabi niya, paano kung magpatuloy sa relasyon, tapos maging rason yun para mawalan siya ng time para dun sa bata, para hindi niya magampanan yung pagiging tatay niya dun sa bata. Kumbaga, ang tingin ni Ces is baka maging balakid siya dun sa pamilyang maaaring mabuo kung wala siya dun sa frame. Kasi ang naisip ko ng tanging solusyon dyan, kunin na lang yung ninang, tsaka si... Ano ba? Ayusin mo! Para sa tumata yung second mother. Ano ba? Para at least, di ba, yung bata hindi madamay. Hindi wala kinalaman yung bata Alam ko, yun nga rin yung sabi niya na wala naman daw kinalaman yung bata. Eto nga, kumbaga, eto na, nandyan lumabas na yung bata. Ano pang maganda Wala pa, hindi pa lumalabas. Hindi ba? Nabuo pa lang. Ilan po na daw? Tatampalit kita, hindi ka nakikinig Just in case na lumabas po yan, mga pangga, di ba, wala tayong magawa. Nandiyan alam naman, o yung sinasabi yung babae, yung nabuntis na itong lalaki, na sabi, parang tinret pa tong si letter sender na may gagawin siyang masama sa dinadala niya kapag hindi binigyan ng atensyon, attention tong lalaki, yung boyfriend niya doon sa kanya. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, ikaw si letter sender partner, ano gagawin mo? Ay, suko ko na yung jowa ko. Sama ka na lang sa kanya. Kasi hindi, partner, mental torture yan. Hindi ako papasok sa isang ganyang kagulong sitwasyon. Sinasabi sa'yo, di ba sinasabi ng boyfriend niya na, ayoko mawala ka, di ba? Sabi niya, ayaw niyang masira yung relasyon. Nandiyan na yun eh. Siya naman ang unang sumira eh. Humingi ng second chance. Hindi na. Partner, hindi na. Kasi napakalaking responsibilidad ng pagiging ama. At ayokong mag-medal sa ganyang problema. Diba? Kasi ang dami namang, sorry na hindi ko sinasabing ito yung gawin nyo, pero ang dami namang lalaki dyan na pwede akong hindi lokohin, pwede akong itaas sa pedestal at, ipagmalaki sa iba at, bigyan ako ng kasal. Kasi sayang
Yung Maging faithful sa akin. Kasi may mga ganito ang tanong ko nga dito sa letter sender, kaya mo ba? Deal breaker yun eh. Baka sinasabi niya lang yan na kasi hindi magtatanong yan kung kaya niyang makipaghiwalay agad. Kasi ora mismo pag nalaman mo on the spot, alis ka na eh. Siguro nalilito siya. Nalilito siya at mahal Kasi nga pa mahal niya. niya pa. Yun nga eh. Kung mahal mo pa, di pumayag ka sa kanilang kondisyones. Ako naniniwala kasi ako na syempre biglaan ang mga pangyayari. Lahat naman syempre may matitira pang pagmamahal eh. Kumbaga pag-aaralan mong alisin yung feeling na yon para sa ikabubuti ng future mo. Paano pag sige, sabi ng lalaki, yung boyfriend niya, sige, para hindi ka magdalawang isip or magalit sa akin, ganito lang gawin natin. Magpakasal tayong dalawa. Hindi solusyon yun. Hindi, magpakasal para at least silang dalawa. Pero yung bata doon, may sustento siya doon sa babaeng nabuntis niya. Yun, kung halimbawa yun ang reason niya. Hindi kung pa rin. yun yung suggestion niya na, sige, pakasal tayo para hindi ka na, para magtiwala ka sa akin, papayag ka. Hindi pa din. Ganun. Alis na ako talaga. Deal breaker yun for me. Kasi una, sinira mo yung tiwala ko. Nagkaanak ka pa. 'Di ba? Ang magsasuffer dyan yung bata eh. Kaya kung ako sa'yo, kung ako lang naman yung nasa ganyang sitwasyon, ako lang to, partner. Sa'yo yan, para sa'yo. Akin lang to. Alis na ako. Alis na ako. Ayokong guluhin yung, sige, kayo na lang ang magsimula ng another chapter ng buhay ninyo nang wala ako sa frame para hindi kayo maguluhan, hindi maapektuhan yung mga desisyon ninyo. Ako sayang eh. Kaya mukhang pa naman siya. Itong letter sender natin. Kasi 6 years. 6 years na sila. Hindi, ang tagal na. Ba't di ka nagkaanak? Diba? Tapos niloko pa siya ng lalaki. Ang tanong na ba't di sila nagkaanak? Baka may problema yung babae. Magpa-check up muna kayo. Tas, Alam mo ikaw, binibigyan mo ng istorya. para at least Nakakainis ka talaga. At least meron kang panlaban. Buntis din ako. Hindi na! Hindi na para labanan mo pa yung ganyan. Magsama na lang silang dalawa. Total, niloko ka naman ng jowa mo. Iyaan mo na sila magsama. Huwag ka nang sumausaw sa problema nila. Para sa akin lang. Para sa'yo. Ako sa akin, hindi niya pa kayang bitawan yan. Sa una lang yan, partner. Huwag mong hayaan siya magdesisyon. Hayaan mo siya magdesisyon. Sa akin, huwag mo kaya sa'yo. Pero nakikita ko sa kanya, nasa sa'yo yung desisyon niya. Kumbaga nasa iyan ate, letter sender. Ngayon, kung hindi ka payag sa kanilang mga kondisyon, wag mo kasi sa sarili mo. Hindi, sinasabi ko lang. Kung sa kanya, kung hindi ka naman papayag sa mga kondisyon nila, let go mo na. Pero kung ngayon, hindi, takot, kumbaga hindi mo pa kaya humiwalay, baka kailangan mo munang siguro magpahinga muna. Magpahinga. Mag-isip-isip kasi hindi gano'n kadali yung partner mag-isip Hindi katulad mo yun Parang isang pitik lang magpapalit o change mood ka agad. Ayoko na. Hoy, enough reason na yung niloko mo ko para pumitik ako at magbago yung desisyon ko at magbago yung ihip ng hangin, no? Kasi may mga babae na hindi gano'n kadali ang Girl, desisyon. sa umpisa lang masakit. Wag mong gaya sa'yo. Totoo yan, Jimbo. Kahit ikaw naman, diba, sa umpisa masakit. Ayaw naman. Hindi yan! Ang hirap na Sasampalin talaga kita. Ang hirap sa una, masasaktan ka talaga. Hindi, totoo lang. Hindi mo alam ang gagawin mo. Yun Kumbaga ngayon, totolero to. Si letter sender, kailangan mo may kausap Pero, kailangan mo, para sa akin, para makapag-isip ka ng maayos, gano'n ka muna, huwag ka muna magparanda, magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna. Tapos, ngayon, tanongin mo sarili mo, tatanggapin ko ba o hindi na? Kaya ko ba o hindi ko kaya? Kasi ganyan yung mga Pang yan partner, pang matibay na dibdib yan yung ganyang sitwasyon. Lalo na kung merong involved na bata Oo, kailangan yung dibdib mo dyan bato. Hindi ka masasaktan, hindi ka magsiselos na kung kaya mo yung mga bagay na yun, which is I think hindi mo kaya. Diba? Yung dibdib mo ba, talagang bato yan buo yan. dapat. Dapat. Mahirap kasi yung malambot yan. Iba yung... Kaya partner, alam mo, saludo tayo dun sa mga babae at mga lalaking kayang tanggapin yung mga partner nila kahit nakabuntis ng iba. At tinuturing na sarili nilang anak. Ganun. Yung bata, diba? Sa panahon yun, ganyan nangyari sa totoong buhay. Ganyan Kasi ako naniniwala ko, hirap na hirap tong bitawan niya yung lalaki. Kasi mahal na mahal niya. Kaso nga lang, wala tayong magagawa. Nandyan nangyari na. Mahal na mahal mo, niloko ka nga. Siya, mahal na mahal niya Pero yung lalaki, paramdam niya sa'yo dapat na talagang nagkamali lang siya. Gusto ko sabihin wala tinawag ng Ako, hindi talaga. No, close the chapter, close the book, and thank you next. Ganon. Sa akin, sa akin. Ilaban mo pa. Ilaban mo pa, kausapin mo. Mag-usap kayo. Or, hindi pa ganun kadiling magdesisyon, pero pag-isipan mo pa,
pag-isipan mo muna Mm-mm. na hindi siya, huwag ka muna makipagkita sa kanya. Siguro mas kailangan mo humingi ng tulong sa parents mo. Tanongin mo. Sa pamilya mo. Sa pamilya mo. Babalik ka sa pamilya Oo, mo. sabihin mo sa kanila yung katotohanan. No? Mm-mm. Oo, yun. Tsaka hindi naman, kumbaga ito, yung advice, Naku ay, pag binibigyan natin advice sa kanila, o may magbigay sa kanya mga kaibigan niya, pamilya niya, ikaw pa rin masusunod, ikaw pa rin magdedesisyon. Naku Sinasabi ko lang sa'yo, kaya pa yan. partner, mag-ingat din siya na sabihin sa pamilya niya yung problema nilang dalawa magjowa. Kasi once sinabi mo yan, magkakaroon na ng galit yung pamilya mo doon sa jowa mo. Kaya dapat sabihin. Kasi hindi pwedeng ikaw lang mag-solo. Oo. Ang hirap niyan eh. Kapag kinikim-kim mo, Oo. kailangan pa rin ng guidance sa magulang. Oo. Sa akin, wala na. Tapos na. Ayaw mo talaga. Ayaw na talaga. Ako sayang Kaya not eh. be na yan. Kasi kung alam mo, Dami pang iba dyan. ganito na lang gusto mong gawin. Ito may second option pa ka, partner. Ano yan? Kung ayaw niya talaga, hiwalay na siya. Magipag-hiwalay siya. Ayun Tapos, na nga. pag kinuha kang ninang, tanggapin mo. Ay, hindi na rin. Bait mo sa part na yun, Jim, ha? At Ikaw least, ba ever naging ninong ka na ng babaeng minahal mo, tapos Oo. niloko ka, iniputan ka sa ulo, Oo. tinanggap mo pa din? Alam mo, sa akin, walang problema yun eh. As long as, pass is pass eh. Pwede naman kung gusto niya ibalik. Ay! Mali! Mabait. Mabait. Nasa tao, kaya tama ka doon, Lindsay. No? Ay, si Jason nanonood. Jason, wag ka naman wala kang pasok, magtrabaho kayo dyan. Work from home kayo, di ba? Pero partner to, going back. Manood. Yung sinasabi ko, yung partner, si Jason magulo rin din talaga si Oo, Jason. yung sinasabi mo ay... Ikaw kasi, kayo, may iba-ibang klase ng tao na kayang tanggapin yan. Sabi ko nga, no, kumbaga kapag nagmahal ka sa isang tao, halos lahat gusto mong tanggapin kung may problema man sa inyo. Ayan, nakabuntis sa ibang tao, ibang babae. Pero yung decision mo, hindi ka makapag-decision, di ba? Kasi mahal mo eh, ayaw mong bitawan. Kung gusto mo siyang bitawan, ora mismo tatanggalin mo na sa sisipan mo. Makipagwalay ka. Mahal mo eh. Di ba? Kapag mahal mo, dapat sundan mo rin. Bigyan mo rin ng isa. Pagkakataon pa. Mahirap eh. Sabi nga nila, no? There is... Hindi niya na kayo tuloy. Wala siyang maisip. Lunes pa lang ngayon. Sorry Wala siyang maisip. Sorry. Hindi niya maituloy. Sorry, lunes Wala pa lang. nang kasunod yan. Ang ganda lang yun. There is. Buisit ka. Paano ano to, duktungan to? Tsaka partner, hindi ko maduktong kasi wala yung mga interns natin magsasabi. wala magko-comment, wala magsasabi. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Hanggang there is lang tayo, ha? Ay, sandali lang. Magbasa tayo ng comment, ha? Yeah, Sabi go. dito, good morning, DJs. Ba't nagtatanong ka pa, sender ko, itutuloy mo pa? Ang tanga mo dyan. Di ba? Mahal pa kasi. Niloko ka na, gumamit na siya ng iba, pero nag-iisip ka pa rin kung mahal ka niya. Ay nako, patuloy ka pa rin lolokohin yan. Sasabihin ko, sanang mag-isip ka, pero wag na. Hindi mo naman ginagamit, hahaha. Sender kung sa'yo, iwan mo na yan. Kung ako sa'yo, iwan mo na yan, sabihin mo yung boyfriend mo na panagutan niya na lang yung anak niya. Natatakot kang bumalik siya sa babae, pero naaawa ka naman na sa bata na baka maiwan. Hays, nako, mag-isip ka. Ito, sabi to ni... Ang haba nito. Ay, nawala. Ito. Sabi ni Sir Rain, ayan, sabi niya, good day po, pabati po sa mga taga-HK. Sa'yo, ate girl, unahin mo muna yung sarili mo para makapag-isip ka ng malawak bago ka bumalik at harapin yung sitwasyon na meron kayo. Kung kayo ay kayo. Kaya matagal na relasyon nyo, dahil dyan ang tibay ng samahan nyo, wala naman sa tagal yan o sa dali. Kung totoo ang lahat ng pagsisisip, nandyan na yung bata, tanggapin na lang natin. Walang kasalanan ng bata. Diba? Sabi naman ni Arnel, ate, masasabi ko sa'yo, huwag man ang pakawalan yan, lalaki na yan, dahil baka mapunta pa yan sa iba. O, ganyan, solohin mo na lang, kuya. sabi ni Ate Sandra, girl, alis ka na dyan. No. Kahit mahal mo na, para wala ka ng what if na malalampasan. Malalampasan mo rin yan. Yung sakit yung sakit ng damdamin, ipagpatuloy mong buhay mo nang wala siya. Marami pang ibang lalaki. True! Sabi ng Maze Nation, DJ Jimbo, Monday na Monday, yung aura mo. Ganun Hahaha. Monday kaso nga lang, medyo
Yung utak ko wala nga siya. Medyo kinula. Yung kalate naka-work from home. Ay nako, 8:37 na po ng umaga. Magdadaldalan pa tayo sa ating Facebook Live. Kaya naman, wag po kayong bibitiw. Mga pagkatala ito sa mga nasa radyo, susunod na po, si Sheena! At syempre naman, oras natin muna sa buong kapulungan. Check your time. 8:37 na nagmamagandang umaga. Maraming thank you po sa lahat. Tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga mo sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at Ay, nako. Sabi pa tito ng JM Malyari, ate girl, iwanan mo na yan. Hindi ka naman tinapay na almusal lang sa una. Iiwan din naman niya. Wow, Wow, dinama yung tinapay. Ginamit tinapay, Uy, saan mo pala JM, iwan yung anak ko? Andun sa dalawa, kay Mako. Si Mako ang naging nanay. Ay! Si Caleb, Hindi, si Kayla nasa nakatutok sa atin eh. Medyo kailangan. Si Mako ngayon. Hindi Si ko, Chang. Hindi ko na. Hindi ko na. Si Chang Mako. Chang Mako. Pero mahirap talaga yan. Ako talaga. Bito ka na talaga. Kasi alam mo, partner, sa umpisa, marami pa talagang drama-rama. Isa lang naman ang dapat na desisyon mo dyan. Dapat maging firm ka. Unahin mo yung sarili mo. Hiwalayan mo yung lalaki. Totoo naman. Kaso nga lang, hindi rin kasi natin. Di ba, dami nagtatanong, sabi niya. Bakit ka pa magtatanong dito? Maghingi ka ng ano, kung baga, hindi pa siya nakapag-decide. So, ibig sabihin, Ito pa. nandiyan pa rin, hindi pa niya kaya, gulong-gulo siya. Kaya nga, di ba, mas maganda yung isip-isip muna at planuhin or, di ba, kung ano magiging decision mo talaga. Ikaw pa rin yung magde-decide kahit na masabihin namin hiwalay mo, kung ayaw mo naman, ano magagawa namin? Ito naman. Ikaw pa rin yan. So, sabi nga ni Mace Nation, kung wala namang nabuo, hindi aamin yan. Totoo. So, questionable na doon yung doon sa box ng mahal ka ba niya? Questionable na yun. Kasi, ba't mo siya niloko? Or bakit niya nagawa yun? Nalokohin ka? Alam mo, kahit Anong ano pang reason? rason, wala nang enough reason para lukohin mo yung isang tao, partner. Baka naman kasi di mo binabibigyan. Sana humihingi ka, Ayun nga. Sana nire-request mo. Totoo. Pero Diba? sana, makapag-desisyon ka ng maayos, te. Ha? Kaya mo yan. Pwede ka naman mag-request. Sa ngayon, pwede ka namang pwede ka pang mag-desisyon at mag-isip-isip kasama mga magulang mo, magtanong, magsabi ka. Wala na lalabas yung katotohanan, parte kahit itago niya yun Kasi sabi niya na it will totoo. show on her face. Tsaka posible rin naman na hindi ka lala ng mga magulang mo, yung lalaki, yung jowa mo. Sabihin mo na. Kasi hindi siya makakatulog niyan At definitely Ang she hirap. will be reaching out Ang hirap, to some people. ang hirap dibdibin yan o kimkimin. Kailangan mo ilabas yan. True. Ay, message mo kami, ilalabas kita. Ay! Gusto mo ba talaga? Gusto mo na magulong buhay? Magulo. Gusto mo ba na magulong buhay? Nako. Ask Jim. Tulog na lang kayo. Ay, ask Jim. Ask Jim. Ay, ano nga pala partner, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Pinasmile. Pinasmile! Sila Doc Sam. Doc Sam, Miss Grace. Si Grace, friend, good morning. Sino pa partner? Siyempre naman, ang Clarence MD family natin, Clarence MD Makati and Santa Rosa, Laguna. Love you, Doc. At syempre kay Doc Kulyan, Doc Eric, Kulyan Optical, magandang umaga Doc po sa inyo. Eric, good morning. At Josa Salon, good morning. Good morning po sa inyo dyan. At yun lamang po sa ngayon. Basta alam mo, kapag niloko ka na, wala nang kung ano pang kuskus balungos, umalis ka na dyan. Correct. Lalo pa at meron ng batang involved, nakabuntis siya ng iba. Totoo. Alis! Alis yan. Alis dyan. Alam mo kasi, kapag halimbawa, kasal na kayo, pwede kang mag-file ng annulment just because nakabuntis siya ng iba. So, ganun din. Bigyan mo ng premium yung pagiging babae mo. Yan, siyempre. Diba? This time, At sarili habang mo muna isipin mo. DJ Jimbo ay naka-iPhone 17 Sorry Pro Max. Pro Max. Pro Max! Pro Max! Ay, partner, pabati daw. Hello, pabati pala kay Boss Albert. Ayan, Boss Albert ng Alphatech na nakatutok doon sa atin yan. Good morning po, happy Good Monday. morning. Boss Albert, Alphatech at ang Team Spartans. Good morning po. At galing nga kay Founder Hill. Kagawad Hill, good morning sa Marikina, Barangka. Good morning. Good morning po sa inyo. Anyways, yun lang. Maraming salamat. At ito na!
Susunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka mo sabihing radyo, Sabihin mo. energy! Bye!